Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live. Well, magandang hapon, Pilipinas. Magandang hapon, Luzon, Visayas at ng Mindanao. Muli po ninyo makakasama ngayon pong araw ng Lunes. It's March 9 na 2026. Well, ako po si Mike Tangog, no? Sa ngalan po ng aking mga kasama dito po sa programang Reforma ng Bayan, no? Isang oras nyo pong makakasama ang inyong pong lingkod para pag-usapan po mga mainit na issue. Pero bago po ang lahat mga kababayan, no, meron po kaming presentation o isang report na amin pong ginawa. Ating pong panonoorin para po maya-maya lang po ating pong makakausap ang anak ng isang lalaking pumanaw. Para rin po sa kalinawan ng lahat at the same time, no, mabigyan din po ng pagkakataon yung mga inireklamo nito pong biktima. Ganito, baka bulok ang ubando. Ang bulok ng sistema dito. Sa tingin mo, kung nadala pa si tatay ng mas maaga sa ospital, sa tingin mo, mabubuhay na siya? Kasi may pulso pa siya. Galit at panawagan ng imbestigasyon ang hiling ng pamilya ni Sian. Anak ng isang lalaking namatay matapos umano silang hindi agad matulungan sa Barangay Pascual, Ubando, Bulacan. Maging ng driver ng emergency vehicle nitong Marso 6 ng umaga taong 2026. Ayon sa anak na si Sian Cristobal, pinipit niya ang kanyang amang lupaypay habang humihingi ng tulong sa barangay. Ngunit matagal umano silang naghintay ng tutulong. Tagal kami naghintay doon. May CCTV naman. Ibig sabihin sa harap mismo, hindi Nga sa harap, wala. Ako pa nagbuhat doon sa sa trike para sa e-bike pala. Kalaunan, isang sibilyan ang nagmalasakit at isinakay sila sa e-trike patungo sa Rural Health Unit sa likod ng Ubando City Hall kung saan nakumpirmang may pulso pa ang kanyang ama. Ngunit inaabot pa umano ng mahigit 20 minuto bago dumating ang driver ng emergency vehicle na magdadala sa kanila sa ospital. Gaano katagal nag-antay kayo sa driver? 20 minutes o 25 minutes. Matagal na rin yung oras na yun kasi buhay yun. Wala na, sobrang tagal. Paano nyo nasabi na bagong ligo o naligo muna yung driver? Galing siya sa dun sa taas eh. Sa taas ng munisipyo? Sa may taas munisipyo ba yun? Yung bagong supply, basa yung buhok. Tapos pagkabukas pa ng ambulansya, wala pa yung mismong higaan. Stretcher. Doon pa pinahiga sa upuan lang. Kaloobin ko yun. Ganito, baka bulok ang ubando. Kumbaga, ilang beses ba maulit ko sa kawawa yung mga matatanda dito kung dapat talaga may mga doktor dito na nakaanda. Lagi ba tayong dadayos kung saan pang probinsya na may doktor? Ang bulok ng sistema dito. Ano yung nararamdaman mo ngayon tungkol sa nangyayari sa tatay mo? Galit. Hindi ako papayag na hindi matapos to. May mga balak ba kayong gawin ng pamilya mo? Buhay ang nawala. Ayusin nyo to. Sa kasamaang palad, pagdating sa ospital ay idineklarang patay na ang kanyang ama. Ayon naman sa barangay, agad naman umano silang tumugon at posibleng nagkaroon lamang ng pagkakasalisi. Ibig sabihin sir, yung dalawa na nag-aantay rito, isang tambay lang. Isang tambay lang yun kasi dyan lang naman natutulog yan. Medyo may apartment yun. Tapos yung isa, tanod talaga rito. Talaga baga dumating siya. Kaya nung nakikita niya, tawag agad siya. Kapraso lang. Tawag agad siya ng driver. Tapos pagkatawag Yung biglang nung pinupuntahan yun dito, si Alvin. may nagmalasakit na rin na Tapos may nagmalasakit na e-drive. Dito ka na po sila. Pagdating na wala. Ibig sabihin yung isang tanod nyo, nandito. Ang ginawa nang lumapit sila. Nilapag niya dyan tapos tawag agad siya ng driver. Samantala, ayon umano sa Ubando MDRRMO, nagilamos lamang ang driver bago bumiyahe upang makapagmaneho ng maayos. Humihingi ngayon ng tulong ang pamilya kay Mayor Leonardo Baleda.
upang maimbestigahan ang umanay nangyaring kapabayaan at umaasa ring matulungan sila sa gastusin ng pamilya at sa burol ng namatay. Sa linya po si Sian Cristobal po, no? Ang anak po ng isang lalaking pumanaw kaugnay po rito sa kanyang reklamo. Talagang lubang galit at hindi po natin maintindihan ang kanyang nararamdaman dahil po sa nangyari ng pagpanaw ng kanyang ama. Kausapin po natin. Sir Sian Cristobal, magandang hapon po. Magandang hapon din po. Yes, Sir Sian, bago po ang lahat, no, ang pamunuan po ng Margo TV Broadcasting Network sa programang Reforma ng Bayan ay nakikiramay po sa pagpanaw po ng inyong ama, no? Dito po sa aming programa po, no, sa abot po ng ating makakaya, no, gagawin po natin ng ating magagawa para po mabigyan po kung meron man dapat na managot sa pagkawala po ng inyong ama ay atin pong susundan tong istoryang to. Yung napanood ko po yung mismong video po ninyo, Apo. nagkasaliksi daw. Apo. Dahil sinabi na nagkasaliksi, di pa nila naisip na e-bike lang yung sinasakyan namin na bagal. Ba't din nila kami binuntutan? Opo. Di ba Actually tama? Po, nung mangyari po na inimbestigahan po namin to, no, dumiretso po kami sa barangay at base po sa nakausap namin na inirelay din po sa isang tanod yun nangyari. At ang paliwanag po nila, sir, yung dalawa daw pong naabutan yung tao doon, isa raw po yung hindi po tanod at may problema raw po sa pag-iisip. Tapos yung isa naman po, tanod nga po. Ang nangyari daw po doon, sir, nagkataong tumawag din daw siya ng sasakyan at nagkasalisi kayo. Tama po ba? Ano po bang tunay na nangyari, sir? Wala daw driver eh. Walang driver. Opo.